Sa Barangay BF Home sa Parañaque, isang pamilyang Visconde ang namumuhay ng payapa. Si Lauro Visconde, isang negosyante, ay madalas abala at kadalasang nasa Amerika. Umalis siya ng bahay bandang umaga ng Hunyo 30, 1991 para magbiyahe. Naiwan sa bahay sina Estrelita, ang mapagmahal niyang misis, at ang dalawang anak nilang babae na sina Carmela, 19 anyos, at Jennifer, 7 anyos. Dalawang anak na lulong sa pag-aaral at paglalaro. Kamukha ni Juan de la Cruz sa dati nilang buhay. Hindi alintana ang kung ano-anong balak na nagbabadya sa gabi. Ngunit nang sumapit ang gabi, nagbago niyang husto ang takbo ng araw na iyon. Papalapit na ang 8:00 ng gabi, sa Hunyo 30 nang mangyari ang trahedya. Ang tahimik na gabi sa bahay ni na Estrelita ay nilamon ng karumaldumal na krimen. Wala silang kamalay-malay habang mahimbing na natutulog sa silid na iyon. Hinarap sila ng mga pasimuno ng isang kakilakilabot na balak. Mga taong pumasok ng palihim sa loob at iniwan ang bakas ng lagim. Kinabukasan, ang lungsod ay bumulaga sa balitang may napatay na mag-ina at isang bata sa Parañaque. Natagpuan silang tatlo sa loob ng tahanan, pinatay at pinagtabi sa kama. Napakaraming tigok ng ibon sa umaga. Ngunit para sa pamilya Visconde, wala na silang maibabalik sa buhay. Namagitan ang mga pulis at mga kapitbahay sa lokasyon ng krimen. Ilang tao ang hindi pa rin makapaniwalang naganap ang ganoong karumal-dumal na pangyayari sa payak nilang komunidad. Maliwanag na ang krimen ay naisakatuparan ng may matinding kalupitan. Isang gabing hindi madaling ipaliwanag o limutin. Ngunit sa likod ng mga ulat, haka-haka at bulong-bulungan, nananatiling nakatago ang pinakamahalagang sagot. Sinong tunay na gumawa nito? Agad na umikot ang investigasyon sa ilang kilalang akyat-bahay. May mga pangalan, may mga kwento, may mga hinala. Inakusahan silang may kinalaman sa masaker, ngunit mariin nila itong itinanggi. Wala ring sapat na ebidensya para magdikit-dikit ang mga piraso ng kwento. Pagdating ng 1930, tuluyang nabasura ang kaso. Pero hindi roon nagtapos ang lahat. Habang lumalalim ang investigasyon, lalo lamang dumami ang tanong. May mga bagong lead na biglang lumilitaw. May mga detaling tila sinadyang mawala. At may mga taong nananatiling tahimik sa kabila ng bigat ng pangyayari. At sa bawat pag-ikot ng salaysay, iisang tanong pa rin ang hindi masagot-sagot. Sino nga ba ang nasa likod ng karumal-dumal na gabing yun? At bakit hanggang ngayon, nakabalot pa rin sa dilim ang katotohanan? 4 na taon ang lumipas at tila ba tuluyan ang nakalimutan ng kaso hanggang sa isang panibagong saksi ang lumutang. Noong Abril 1995, sumulpot si Jessica Alfaro, isang dating adik at nag-alok ng bagong impormasyon. Sa harap ng NBI, inihayag niya na naroroon siya sa bahay ng Visconde nang maganap ang krimen. Pinangalanan niya ang ilan sa mga sangkot. Kasama rito si Hubert Webb, ang anak ng dating mambabatas, at iba pang kabataang masugid sa pag-inom. Kumalat ang usap-usapan. Sisimulan na ba nito ang paghahanap ng katotohanan? Pagkaraan ng ilang buwan, sinimula ng pagbinig sa RTC ng Parañaque. Umingay ang korte ng mga bagong detalye.
Sinabi ni Alfaro na pinagsama sila ni Hubert at ng kanyang mga kaibigan sa bahay ng mga Visconde para sa isang inuman. Mula rito ay inilatag ang buong kwento ng krimen. Ginahasa si Carmela at nang tumulong ang batang si Jennifer, parehong pinatay sila. Maraming detalye ang umalingaw-ngaw sa silid-aralan, punong-puno ng galit at lagim, habang nagtatalo sa harap ni Wes Tolentino ang mga abogado. Ang bawat argumento ay puno ng bigat at tensyon. Matapos ang 3 taon ng paglilitis, dumating ang hatol ni Judge Tolentino. Ang bawat mata sa korte ay nakatuon sa hukom. Noong ika-6 ng Enero 2000, binasa niya ang desisyon. Ang 6 na akusado ay hinatulan ng guilty. Sila ay nagkasala sa rape homicide sa pamilya Visconde. Ang katahimikan sa korte ay nabalot ng bigat at pagkabigla. Inilahad din niya na dapat silang magbayad sa pamilya ng Visconde bilang danyos. Ang mga magulang ng Visconde ay nakatitig, halong lungkot at pag-asa. Nasentro sa hatol ang iba yung damdamin. Tila ba nabigong makamit ni Lauro ang hustisya? Subalit ang pangalan ng mga nasasakdal ay pormal nang nakasulat sa talaan. Hindi natapos ang laban sa isang hatol. Inapela ng mga naparusahan ng desisyon. Pumailalim ito sa Court of Appeals na noong ika-16 ng Disyembre 2005 ay pinagtibay din ang hatol ng RTC. Tuloy pa rin ang paghihintay ni Lauro sa kataasan ng hukuman, ang Korte Suprema. Sinimula ni na abogado ang presentasyon ng mga ebidensya. Mga dokumentong nagpapatunay na nasa Estados Unidos si Hubert noong nangyari ang krimen. Ang silid ay puno ng tensyon at pagdududa. Tinanggihan ito ng korte, pero sinubukan nilang muli. Nag-alab ang argumento sa entablado ng husgahan, puno ng debate at pagdududa. Ika-14 ng Disyembre 2010, isang magulong araw para sa ating bansa. Ilang taon ng paghihintay ang natuldukan. Binaligtad ng Korte Suprema ang hatol ng mga nakaraang hukuman. Lahat ng pangunahing akusado, kasama si Hubert, ay acquitted dahil di napatunayang lampas sa makatwirang pagdududa ang pagkakasala. Ang katahimikan sa korte ay halong gulat at paghinga ng pag-asa. Sinuri ng korte ang testimonya ni Alfaro at iba pang ebidensya at napansin ang mga kahinaan. Ang bawat argumento ay pinuna at pinagtulungan ng hukom. Maraming nagulantang sa hatol. Tuwang-tuwa ang pamilyang Webb at nanawagan na at halos hindi makapaniwala ang ilan sa naroroon. Matagal na sanang pasakit ang hatol na ito sa pamilya Visconde. Tampulan ng batikos ang desisyon at tumunaw ang tiwala ng ilan sa sistema ng katarungan. Nagpahayag sila Oro Visconde ng galit at pangamba. Inakusahan ng hukuman ng katiwalian sa paglilitis. Ang bawat salita niya ay puno ng damdamin at pagkabigla. Nagtanong naman ang marami kung tunay nga bang nasagot ang mga katanungan o may ibang sikreto pang nakatago sa likod ng madugong pangyayari. Ang usap-usapan sa kalye at mga pamilihan ay puno ng spekulasyon. Hanggang ngayon, nananatili ang matinding pagdududa at misteryo sa isip ng bayan.
Tanong ng bawat Pilipino. Kailan ba tuluyang matutuklasan ang hustisya para sa mga biktima? Ang bawat isip ay puno ng tanong at pangarap na katarungan.